Muling nagbigay ng saya sa kanyang fans ang Queen of All Media na si Kris Aquino matapos itong makitang masigla kasama ang ilang malalapit na kaibigan sa industriya. Sa isang video na ibinahagi ng kanyang makeup artist na si Jonathan Velasco nitong nakaraan, makikita si Kris na nasa high spirits habang inaayusan. Hindi nagtagal na mataan ang batikang TV host na nag-i-enjoy sa isang buffet at masayang nakikipagkwentuhan sa labas ng isang establishmento kasama ang kanyang anak na si Bimbi, ang primetime king na si Dingdong Dantes at ang dati niyang sidekick na si Darla Sauler. Ayon sa ulat para ito sa kauna-unahang episode ng sariling online show ni Kris, tampok sa nasabing programa ang mga panayam ni Kris sa iba't ibang kilalang personalidad, mga kaibigan sa industriya at ilan sa kanyang paboritong artista. Ngunit kasabay ng excitement ng mga fans, hindi rin naiwasang mapansin ng netizens ang kalagayan ni Kris habang siya ay inaayusan. Maraming netizens ang nabahala at nagsabing tila hirap na nilang makilala si Kris dahil sa kapansin-pansing pamamaga ng kanyang mukha. May nagkomento pa na tila kamukha na ni Kris ang batikang TV host at artista na si Tessie Thomas. Agad naman itong nagdulot ng iba't ibang reaksyon online kung saan marami ang nagtatanong kung ano ang sanhi ng kanyang kondisyon. Ayon sa ilang netizens, posibleng ito ay side effect ng mga iniinom niyang gamot habang ginagamot ang kanyang iba't ibang karamdaman. Matatanda ang ilang beses nang naging bukas si Kris tungkol sa kanyang pinagdadaanan pagdating sa kalusugan at aminado siyang ginagawa niya ang lahat upang gumaling at humaba pa ang kanyang buhay, lalo na para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng kanyang kondisyon, kahanga-hanga ang determinasyon ni Kris Aquino na muling bumalik sa trabaho at magbigay saya sa kanyang mga taga-suporta. Samantala, marami na ang excited at nag-aabang sa kanyang bagong online show na inaasahang mapapanood sa kanyang official social media account sa mga susunod na araw. Samantala, nagbigay naman ng kanyang opinyon si Christy Fermin hinggil sa sinasabi ng ilan na kamukha na ni Kris si Tessie Thomas. Nagugulat lang ako, no? Inahalin tulad siya kinukumpara kay Miss Tessie Thomas. Magkamukha na raw sila. Naalala mo ako, ang mga bata sanggol pa lang, nag-iiba-iba po talagang itsura ng tao. Di ba meron yung, nung bata ito, nung sanggol to, hindi ganito itsura nito, nung lumaki, ang ganda-ganda. Meron namang, itong bata to kaya ganda-ganda, maliit. Ba't naging ganito na itsura niya? Di ba ganon? Totoo. Ibig sabihin, nagbabago-bago po ang itsura ng tao. At ipagpalagay niya na nakakahawig na niya si Miss Tessie Thomas. Dapat proud tayo. Miss Tessie Thomas yun. Di ba? At napakaganda ni Miss Tessie Thomas. Kung akala niyo napakaganda nun. Sobra. Matalino, di ba? Yes. At saka, wag na po nating pansinin yung itsura ni Kris ngayon. Ang pahalagahan po natin, napakaganda na po ng kanyang kalusugan. Ang lahat ng ating panalangin para sa kanyang ikabubuti, dinidinig ng langit. Yun na lang. Yes, doon tayo sa positibo. Huwag na tayong magnega-nega kasi sinamahan nga natin siya sa panalangin para gumanhawa ang pakiramdam niya. Ngayon, naging maayos siya. Paaryahin nyo na naman kung ano-ano. Diba? Ay, Romel, alam ko makakaano ka dito. Mula kay Melania Peñac ng Komerovo sa Russia. Hindi na yung lugaw mo ang inaabangan niya. Ang sabi niya, sana lang yung makeup artist at saka hairdresser ni Kris, piliin na lang yung babagay sa face niya ngayon. Kasi nga, di ba, mooncake yung face niya dahil sa gamot. Sana maglagay ng konting bangs para matakpan yung noo. Nakitang-kita, kaya siguro kinukumpara siya kay Tessie Thomas. Ano masasabi mo, Romel, na isa kang magaling na makeup artist? Kasi minsan ay kahit gusto ng makeup artist, ng stylish yung gagawin niya at kung ayaw naman ng taong gagawan niya, masusunod pa rin yung taong yung may katawan. Kahit sabihin, maganda to, kung hindi siya komportable, hindi niyo mo mapapipilit talaga kung ano lang gusto talaga ng kliyente, yun ang ginagawa. Ganun lang. Maaaring mag-suggest, pero hindi pwedeng siya ang huling say. Pero agree ka ba na dapat siya maglagay ng konting bangs, hindi yung naka-headband? Actually, yung nga nasabi ko, bakit kaya si Kris, bakit tamad na rin siya na ayaw niya na rin yung nagagalong yung ganun niya, di ba? Kasi dati, alam mo naman si Kris, napakabalidoso niya, gaganda namang ayos niya. Pero ngayon, siguro sa pakiramdam niya, parang,
tama na muna yan. Alam mo yun, kasi parang may iniinda pa kasi. may iniinda Pero pagka kasi. talagang 100% naka-recover na siya sa kanyang mga iniintindi at iniinda, papalagay ko papayag na rin siya. Oo naman. Sabi ni Paulo Baldenay, mas gumanda nga po ang aura ni Tetay ngayon. Nakikitang unti-unti na ang paggaling niya, sa totoo lang po, sabi niya. At sabi ni Marichu, hindi importante ang itsura na ang bigyan natin ng pansin ay yung bumubuti niyang kalusugan na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Yun mismo ang ating punto, di ba? Dapat itinaano natin yan. Sabi ni Gaison, na si Cristeta ang isa sa celebrities na napaka-arte sa postura. Bakit orang ngayon? Bahala na kayo kung ano gusto nyong gawin sa look ko, ang dating. Anong orang? Ano, parang okay lang, parang ganon. Sabi naman ni Wating-Wating tungkol kay Chris, napansin ko nga rin po, parang may konting resemblance na siya kay Tessie Tomas. Pero ang mahalaga, mukhang okay na si Chris. Yun ang importante, her health. Tuloy-tuloy na paggaling. Tama. Oo, tama yan. Maganda naman itong mga komento dito. Eto pa, sabi naman ni John, ang mga pansin lang ng aking mga pamangkin, hindi pa rin daw ito yung Chris Aquino na napapanood nila dati. Oo, John, kasi nagkaroon siya ng problema na ilang taon. Pero hintayin natin, isang araw makikita natin. Babalik Full yan. bloom na ang kanyang itsura, di ba? Makababalik, sigurado yan. Ang mahalaga, ipagpasalamat natin na yung kanyang kalusugan ngayon ay bumabawi na talaga at maganda na. Correct. Yun, oo. Please don't mention my name. Sa akin, kahit ano itsura pa ni Chris Aquino, wala akong pakaalam. Ang gusto ko, mapanood ko siya at mapanood ko uli yung estilo niya. Tama, di ba? Yun. Maraming ganun eh. Pero, alam mo naman, ang bashing, kumanan ka, kumaliwa, tumalikod, humarap, hindi po natin maiaalis yan. Kaya kailangan mahalin na lang natin araw-araw ang ating sarili. Di ba? Huwag tayo magpapa-apekto. Ang Yun mental ang pinakatama. ang mahalaga. Diba? Ganun na lang dapat. Kasi pag hindi, inintindi mo yung mga bashing, wala mangyayari. Diba? Oo, tsaka sa buhay niyo, huwag masyadong hinahanap yung kulang. Kasi pakakahanap mo ng kulang, di mo na mamalayan, napapabayaan mo na yung meron ka. Kasi yung kulang lagi ang hinahanap Bago mo. tayo magbasa na online, wala namang masama at kahawig na po ni Chris, Miss Tessie Tomas. Di naman po pangit si Miss Tessie. Itong mga bashers na to, kinapos sa gatas ng ina. Hindi naman kayo nalimliman.